Libra, kumusta po kayong lahat? So, ayan guys, ang tagal nating nawala. Medyo naging busy, ang daming naganap. So, ayan, wala rin ako masyadong time din talaga nitong mga nakaraang araw. So, by the way guys, thank you. Sa tagal kung nawala, nandito ka pa rin, nakasubaybay. Okay? So, tingnan natin guys. Ang reading pala natin is ano ba yung ganap and guidance para sa inyo ngayong third quarter ng taong 2025. Okay, so July, August, and September. So, by the way guys, sa mga interested pala sa ating private reading, sa ating rituals, wishing candle, cord cutting, and love binding. So, sa mga interested guys, ayan, message nyo lang ako. Iiwan ko yung link ng aking Facebook sa atin pong description box below sa mga gusto pong mag-avail. Okay? So, tignan natin. Okay, ganap po kay Libra ngayong third quarter, Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus sign, Spirit Guide. Meron tayong the Empress. Blessing. So, may nakikita ko dito guys, aaralin or paparating pa lang. Okay? May mga paparating pa lang dito guys na mga blessing. Or meron ako nakitang parang pag-aaral. Or ganun parang may pag-aaralan ka pa rito guys. Or pwedeng training. May something na bago rito na paparating sa inyo na pwedeng makatulong sa inyo pagdating sa sa hanap buhay mo para mas ikaunlad mo pa. So ibig sabihin, habang nabubuhay, parang kailangan tuloy-tuloy yung pag-aaral, tuloy-tuloy yung hindi man guys literal na nag-aral, no? Kumbaga pag-aaral sa isang sitwasyon or sa isang bagay, or pwedeng meron kang pinupurso na parang kailangan mo siyang pag-aralang mabuti para maging masteral ka dito sa bagay na to, or alam mo yon, parang mas maging passionate ka pa or mapamahal ka dito sa bagay na to. So, may nakikita ako dito, Libra, na parang ang daming blessing na nakapending sa inyo. Hindi makapasok yung blessing na to kasi ang daming gumugulo sa isip mo. Ayan, no? Ang daming gumugulo sa isip mo. Nakikita ko, Libra, na parang hindi siya makapasok kasi punong-puno ka ng negativity. So, kailangan mong i-let go yung mga negative na yan. Okay? I-let go mo yung mga negative na yan para at least, di ba, hindi man guys ganun kadali. Totoo lang. Hindi ganun kadaling i-let go yung mga negativity na yan. Pero, it's a choice. Okay? Kung choice mong wag siyang i-let go at damdamin yan, so, ibig sabihin, puro negative ang papasok sa inyo. Pero kung choice mong tanggapin na nangyayari na to, so, think positive pa rin to sa sitwasyon. Di ba? At least, may isa man lang sa mga blessing na nakapending is pumapasok. The Empress, ito guys is abundance. Nakikita ko full of abundance ngayong third quarter sa mga Libra. Okay? So, nakikita ko yung pagiging madiskarte mo sa sitwasyon dito. Tignan pa natin. Meron tayong Ace of Cups. So, yung pinapakita sa akin dito, Libra is, etong Ace of Cups kasi is overflowing. Okay? So, parang take a break. Pahinga ka muna pagka medyo pagod ka na. Huwag mo masyadong i-pressure yung sarili mo. Ipahinga mo lang para at least makapag-isip ka ng maayos, mag-function ng maayos yung mga brain cells mo. Diba? So, kasi ito guys, pwedeng hindi ka masyadong nakakatulog. So, kung bakit yung lumalabas dyan, nakakatulong kasi siya guys para makatulog ng maayos. Pwedeng sa dami ng iniisip mo rin kasi, kaya parang nagkakaroon ka ng insomnia or pwedeng magkaroon ka ng insomnia. Sa pagpasok ng third quarter, ngayong July, mararamdaman mo ba't ang daming delay, ang daming conflict. Actually guys, dalawang planet pala, no? Dalawang planet yung magre-retrograde ngayon. Saturn and Mercury, so napakahirap niyan lalo guys, no? Pero hindi naman kayo guys masyadong affected doon. Okay, ang affected kasi is Aries, Gemini, Aquarius, and Pisces. Meron pa ba? Leo ata. So, di ko na masyado maalala. Basta yan, hindi kayo masyadong affected. Pero, ang advice ko lang dito guys, huwag pa rin kayo guys pakakampante kasi retrograde yun guys. So, lahat affected dyan. So, binanggit ko lang dyan guys is kung ano yung pinaka-affected. Okay? Tapos, ghost month pa, no?
sa August. So, yeah. Siguro kailangan nyo pa rin guys ng protection or ritual para at least mag-guide ka or maprotektahan mo yung energy mo sa mga conflict na paparating. Okay? Pero ang pinapakita kasi sa akin dito guys, ang daming blessing. Ayan o, abundance. Okay, tignan pa natin. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Meron tayong the Lovers. Medyo ano ka, iniisip mo yung person mo dito. Siguro iniisip mo yung, eto kasi exchange energy po yung sunflower. Siguro iniisip mo paano ka makakatulong, paano siya makakatulong. Give and take yung nakikita ko dito and sa mga obligasyon, responsibility, pwedeng nakapokus yung energy mo doon, Libra. Okay? Tingnan pa natin. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus sign. Additional message para po kay Libra ngayong third quarter. Ano pa po yung magaganap? Okay, meron tayong family talaga. No? Nakapokus yung energy mo sa family. And kung makikita mo, tingnan mo, belong ka na doon sa sitwasyon. Okay, yung isang tarot kasi, yung original, may ibang partner dito. Tapos parang nafe-feel niya dito, parang hindi siya belong doon sa family. Pero nakikita ko guys, mas tinatanggap ka na or katanggap-tanggap ka na, no? Natatanggap ka na ng pamilya mo or natatanggap ka na ng pamilya ng person mo or basta nakikita ko na nagiging isang buong pamilya to. Pero guys, bakit ganon, no? Kahit sabihin na natin buong pamilya to, nandun yung frustration mo pa rin. Medyo frustrated ka sa sitwasyon. Yun yung pinapakita sa akin dito. And 6 of Cups, oh. Di ba dapat nag-o-offer ito? Pero ang pinapakita kasi sa akin dito, guys, is yung totoong nangyayari. Okay, medyo conflict ka kasi meron siyang ine-expect sa inyo. Yung person mo, no, meron siyang ine-expect sa inyo na parang nape-pressure ka, hindi mo pa maibigay. Parang ganon, hindi pa ngayon yung tamang panahon para ma-provide mo yon kasi pwedeng binubuo mo pa lang yung sarili mo eh. Yun yung nakikita ko dyan. Tingnan natin. 3 of Swords. May nakikita akong third party involved. Pwedeng isa yun sa nagiging issue nyo ng person mo dahil may naging third party. Okay? So, parang ang hirap i-let go sa side mo or pwedeng sa side niya. Parang hirap na hirap siyang tanggapin or hirap na hirap kang tanggapin na parang nagkaroon ng second chance or tinanggap pa rin kahit na nagkaroon na ng mga issue. So, parang ang hirap na guys magtiwala. Or parang hirap nang isettle na tong relationship na to kasi ang dami ng mga problemang nangyari, dumating. Okay? So, meron tayo guys, ayan no. Medyo pressure ka talaga sa sitwasyon kasi habang binubuo mo yung sarili mo, may mga distraction dito. Piling mo distraction sa'yo yung person mo kasi pinipressure ka niya. Like, wait lang, parang unahin ko muna yung sarili ko, buuin ko muna yung sarili ko, hindi mo na ako makakatulong. Pero ito guys once na meron ka kasing obligasyon, hindi ka pwedeng mag-time out dyan. Okay? Hindi mo pwede sabihin time first lang. Parang hayaan mo nang magutom yan. Huwag mo munang pakainin yan. Huwag mo nang padedehin yan. Lalo na kung magulang ka. Hindi pwede mag-time first. Okay? So, pwede nyo guys i-reverse yung energy Libra. So, totoo yan. Parang, kung nagkakasakit, huwag ka muna magkasakit kasi binubuo ko muna yung sarili ko. Mali yan guys. Okay? So, siguro kailangan matutong makiramdam dun sa sitwasyon na hindi lahat ng bagay pwedeng pahintuin mo na. Okay? Tignan natin. Pwede nyo naman guys i-reverse. Pwede yung person mo yan guys na parang hirap na hirap yung loob mo dito na paano mo siya aayusin, no? Paano mo siya hingan ng obligasyon or support doon sa mga anak nyo. Pwede nagagalit ka na dito sa kanya. May pagtatalo sa inyo eh. May samaan ng loob pero walang confrontation na nagaganap. Parang pagod na makomprontahin eh. Okay, meron tayong, ay lumalabas pa rin dito yung 6 of Cups and at the end of the day, kailangan mo pa rin yung partner mo. Kailangan nyo pa rin yung isa't isa kahit medyo komplikado na to. Pero wag nyo guys hayaan na kasi ito, hindi kasi labas yung the tower pero may nagtitiis lang dito. Parang konting-konti na lang pwede siyang masagad, pwede siyang sumuko. Okay, tignan natin ang inyong love life. Meron tayong your love pushes me to be my best self. So, yun na nga. Diba? Kasi hindi naman dahil wala kayong tiwala or merong ine-expect. Siguro pinupush mo tong person mo para maging perfecto siyang tao. Pwede mo siyang ipagmalaki sa ibang tao. Binubuo mo siya para maging tao. Parang ganon.
Okay? And ramdam naman ng person mo yon. Alam naman niyang mahal mo siya, kaya gusto mo siyang mabuo. Meron tayong, I'm healing to love myself again. So, yan. May nakikita akong ending dito. Parang mas gusto na lang daw maging single. Okay? Parang pagod ng, parang i-push pataas yung person. Tapos, alam mo yun, habang binubuo mo yung person mo, ikaw na yung nasisira. So, may nakikita ko ditong posibleng ending. Okay? Or silent quitting. My heart races when I'm with you. So, parang ang daming nagaganap. Ganyan yung pinapakita sa akin. Okay, tignan natin advice para sa inyo. Meron tayong you have to fight. Okay, you have to fight through some bad days to earn the best days of your life. And katay guys ng Bible verse dito. Okay. So, meron tayong, if you go with me, I will go. But if you don't go with me, I won't go. So, Bible version. Yan sabi sa inyo ni Universe. Okay? Or kung ano man yung pinaniniwalaan yung relihiyon. Okay? So, yan guys. Ito lang po ang inyong reading. Maraming salamat. God bless and love you all. Bye-bye.